Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang araw sa lahat, beautiful Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Mapagpalang araw ng Sabado sa lahat ng tagapakinig at tagapagsubaybay ng programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon po ay ika-17 na sa buwan ng Pebrero, taong 2024. Kaya narito ang ating tagapaghatid ng balita mula sa Brooks Point Central News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-17 sa araw ng Pebrero taong 2024. Ako po si Rait Andreon Bipas mula sa Brooks Point Central School. At ako naman po, si Luis Andrea Elabiog, maghahatid na makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihayag sa atin ng Brooks Point Central School o BPCS News Team. Programang Scholar ng Bayan Educational Assistance sinimulang ipamahagi sa mga senior high school students. Mga Scholar ng Bayan sa kolehiyo, inaasahan sa susunod ay makakatanggap. Kasalang bayan na magsingirog araw ng mga puso, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Ika-30 anibersaryo ng pagkatatag ng Brooks Point National High School, masayang idinaos. Pagdiriwang ng 10 Pukayo Festival ng Barangay Ipilan, dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Off-site evaluation ng Mount Matalingahan Project, inilatag kay Mayor Benedito. Fire Inspector Pagmanoha formal lang nagpaalam kay Mayor Benedito bilang Acting Municipal Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection, Brooks Point Station. Habang si Fire Inspector Lowell Dahon nagbigay paggalang sa Punong Bayan bilang bagong Municipal Fire Marshal ng BFP, Brooks Point Station. Mayor Benedito, nagpatawag ng special executive meeting para maisaayos ang serbisyo para sa bayan. Project Monitoring Team ng LGU Brooks Point nagpulong ukol sa Market Mall. Mayor Benedito, masayang nakilahok sa basketball friendship game. SHJHS Alumni Batch 1980 bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Miss Universe Palawan Candidate 2024, bumisita sa tanggapan ng Punong Bayan. Isinagawang PTA Second General Assembly meeting sa Barangay Sarasa, dinaluhan ni Mayor Benedito. Mayor Benedito, masayang nakidalo sa Feast of Our Lady of Lourdes Pari. Libreng pustiso para sa mga senior citizens ng Brooks Point, handog ng pamahalaang lokal sa pamamagitan Administrasyong Benedito Feliciano. Magbabalik ang Brooks Point Central School News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Manatiling nakatutok sa ating programang ito. Good news para sa unang balita. Programang Scholar ng Bayan Educational Assistance. Sinimulang ipamahagi sa mga senior high school students. Mga Scholar ng Bayan sa kolehiyo, inaasahang susunod sa makakatanggap. Para si detalye ng ating balita, narito si BPCS News Reporter Gian Halog. Balitang Bayan.
Ipinamahagi sa 415 senior high school scholar ng bayan ang educational assistance na nagkakahalagang 1,250 para sa bawat isa mag-aaral bilang pangunahing programa ng pamahalaang lokal sa pamumuno ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano ngayong araw ng Martes, Pebrero 13, 2024 na ginanap sa New Municipal Hall Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ng nasabing distribution ng educational assistance ng tanggapan ng Mayor's Office Community Affairs Division at Municipal Treasurer's Office ang dalawang araw, February 13 to 14, 2024, ng pamamahagi ng allowance para sa senior high school scholar ng bayan. Samantala, pagkatapos ng pamamahagi sa senior high school scholar ng bayan, ay inaasahang isusunod ng mga scholar ng bayan sa mga kolehiyo. Layunin ng programang ito na maalalayan ang bawat pamilya, matulungan ang mga mag-aaral sa senior high school at maipadama ng pamahalaang lokal ang suporta pagdating sa sektor ng edukasyon at mga kabataan dito sa bayan. Naniniwala si Mayor Benedito na mahalagang matiyak ang maayos na edukasyon, magandang kinabukasan at mabuting pamumuhay ng mga kabataan magiging susunod na leader ng bayan. GNL Halog, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Gian. Samantala, narito naman ang balitang pangpang-ibig. Kasalang bayan na magsing-ilog sa Araw ng Mga Puso. Pinangunahan ni Mayor Cesario Benedito Jr. Sa ulat ni BPCS News Reporter Kian Russell Quijano. Balitang Bayan. Sa Araw ng Mga Puso, ika-14 ng Pebrero 2024, 31 magsing-irog ang pinasaligal ang pagsasama at pagmamahalan sa pamamagitan ng libreng kasalang bayan na handog ng pamahalaang lokal sa pamumuno ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano sa panguna ni Municipal Civil Registrar Salve Corazon Villaruel at ang kanyang tanggapan na isinagawa sa AgriWorld, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Ang nasabing kasalan ay walang bayad at mayroon pang regalong cake mula sa pamahalaang lokal upang mahikayat ang mga nagmamahalan na maisaligal ang pagsasama at magkaroon ng legal na dokumento ang mag-asawa at kanilang mga anak. 25 magsing-irog na ikinasal ang nagsasama ng mahigit 5 taon na at 6 naman ang wala pang 5 taon. Hinikayat ni Mayor Benedito ang bagong legal na mag-asawa na pagtibayin ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagmamahalan at pag-aalaga sa isa't isa at gawing pundasyon ang Panginoon sa pagsasama. Kian Russell Quijano, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kian. At sa ating Balitang Bayan, ika-30 anibersaryo ng pagkatatag ng Brooks Point National High School, masayang idinaos. Sa ulat ni BPCS News Reporter Faye Ashley Peralta. Balitang Bayan. Masayang ipinagdiwang ng ika-30 taong pagkakatatag ng paaralang Brooks Point National High School mula araw ng Huwebes hanggang Sabado, February 8 to 10, 2024 na may temang April of Wisdom is a quest for achievement, commitment, and excellence. Sinimula ng programa sa pamamagitan ng maingay at masayang parada ng mga guro, estudyante at mga kandidata na ibinida ang kani-kanilang tikas at ganda. Naging pangunahing pandangal si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sa Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito. Ayon kay Mayor Benedito, kasabay ng pag-usbong ng paaralang BPNHS ang pagsisimula rin ng kanyang paglilingkod sa bayan ng Brooks Point. Mahigit 3 dekada na ang paglilingkod ni Mayor Benedito sa Brooks Point at nasubaybayan niya ang paglago ng paaralan. Kaya naman, suportado ang Administrasyong Benedito ang BPNHS sa paghihinang ng kaalaman at kakayanan ng mga mag-aaral at pagbibigay karangalan sa bayan. Hinimok ni Mayor Benedito ang bawat mag-aaral na magsumikap sa pag-aaral upang makamtan ang karunungan na magbubukas ng pintuan sa magandang kinabukasan. Dagdag pa ng punong bayan na patuloy lang sa paglingap ng karunungan dahil ito ang magiging lakas at susi para sa hinaharap. Nagpasalamat din si Mayor Benedito sa lahat ng mga guro at stakeholders at hinikayat na patuloy na magkaisa at magtulong-tulong upang patuloy na maiangat ang antas ng edukasyon sa Brooks Point National High School. Faye Ashley Peralta, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Ashley. Samantala, sa balitang pangbarangay naman, pagdiriwang ng 10th Bukayo Festival ng Barangay Ipilan. Dinaluhan ni
Jr. na ihahatid sa atin ni BPCS News Reporter Mary Danica Casio. Balitang Bayan. Ipinagdiriwang noong araw ng Huwebes, Pebrero 8, 2024 ang 10th Bukayo Festival sa Barangay Ipilan sa pangunguna ni Kapitan Nadsmin Basil kasama ang konseho ng barangay na ginaganap sa Barangay Ipilan, Covered Court, Brooks Point, Palawan. Masayang dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Board Member Ryan Maminta, Konsehal Jonathan Lagrada ng Tubong Barangay Ipilan sa pagdidiriwang na may iba't ibang pagtatanghal at paghahanda ng bukayo at mga pagkaing may nyog. Ang programa ay nagsimula sa masiglang parada ng bawat sitio ng barangay kasama rin ang mga mag-aaral ng Ipilan Central School at Ipilan National High School na may mga inahandang field demonstration at Zumba. Nagpakitang gilas naman ang bawat sitio ng barangay Ipilan sa kanilang mga produktong bida ang bukayo at iba pa. Itinanghal din ang 5 kandidata na nagwagi sa mutya ng Ipilan kasama Mine Manager Alex C. Arabis ng Ipilan Nickel Corporation. Ayon kay Mayor Benedito, natutuwa siya sa masayang pagpatuloy ng ganitong pagdiriwang dahil isa na sa larawan nito ang pagkakaisa at kasiyahan ng isang barangay. Mary Danica Casio, Brooks Point Central School, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Danica. Balitang pangkalikasan naman po tayo. Off-site evaluation ng Mount Matalinghahan Project inilatag kay Mayor Benedito. Balitang hatid sa atin ni BPCS News Reporter Yumi Ranches. Balitang Bayan. Inalatag ng off-site evaluation team ng Mount Mantalingahan Protected Landscape PAMO kasama ang Department of Environment and Natural Resources, Senro Quezon sa pangunguna ni Park Ranger Joel E. Cantuba, Mark Soriano, Charlito Medina at Francis Tagonan, Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga proyektong isasagawa sa protektadong lugar ng Mount Mantilangahan tulad ng pagpapatayo ng multipurpose building, kulang banwa, eskwelahan sa Royal Settlement at pagpailaw o electrification project sa mga lugar sa barangay ng Maasim, Mambalot, Aribungos, Imolnod at Amas. Araw ng Martes, ika-13 ng Pebrero taong 2024 sa New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Nagpapasalamat si Mayor Benedito sa ginawang evaluation sa protected areas ng Mount Mantalingaha upang mapangalagaan ang kabundukan at maingatan ang likas yaman ng bayan. Lubusan ng papasalamat si Mayor Benedito sa patuloy na pagdating ng mga biyaya sa pamamagitan ng mga proyekto makakatulong sa mga mamayan ng Brooks Point. Yumi Z. Ranches, Brooks Point Central School, News Reporter nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Yumi. Samantala, sa ating Balitang Bayan, Fire Inspector Pagmanoha formal nang nagpaalam kay Mayor Benedito bilang Acting Municipal Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection Brooks Point Station. Habang si Fire Inspector Lowell Dahon nagbigay paggalang sa punong bayan bilang bagong Municipal Fire Marshal ng BFP Brooks Point Station. Sa ulat ni BPCS News Reporter Kian Russell Quijano. Balitang Bayan. Formal na bumisita si Acting Municipal Fire Marshal Fire Inspector Rico L. Pagmanoha ng Bureau of Fire Protection, Brooks Point Station upang magpaalam kay Mayor Cesario Benedito Jr. araw ng Miyerkules, ika-7 ng Pebrero 2024 sa New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Ang paglipat ng estasyon ni Fire Inspector Pagmanoha ay bahagi ng regular reshuffling ng mga tagapanguna sa tanggapan. Nagpapasalamat si Fire Inspector Pagmanoha sa oportunidad na maging bahagi sa paglilingkod sa bayan ng Brooks Point at sa maaksyon pagtugon sa mga sunog at kaganapan sa bayan. Matapos ang pamamaalam ni Acting Municipal Fire Marshal Fire Inspector Rico L. Pagmanoha ay formal namang bumisita kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang bago talagang Municipal Fire Marshal na si Fire Inspector Lowell T. Dahon kasama si SFO1 Junel Y. Joven nitong araw ng Martes, ika-13 ng Pebrero 2024
Sa kanilang pagbisita, inilahad ni Fire Inspector Dahon ang kanilang adikain at mga plano upang maisaayos at maitaas ang kalidad ng kanilang serbisyo, lalo't higit sa paparating na Fire Prevention Month at Summer Season. Masaya namang tinanggap ni Mayor Benedito si Fire Inspector Lowell T. Dahon na magiging kaagapan ng kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng bayan. Kian Russell Bikihano, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kian. Samantala, Mayor Benedito nagpatawag ng special executive meeting para sa maisaayos ang serbisyo para sa bayan. Sa ulat ni BPCS News Reporter Ray Ashley Peralta. Balitang Bayan. Nagpatawag ng pagpupulong si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa mga tagapanguna ng sangay ng ehekutibo ng pamahalaang lokal kasama si Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano araw ng Miyerkules, ika-7 ng Pebrero taong 2024 na ginanap sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Unang tinalakay ni HRMO Luz Galicia ang patungkol sa tamang pagsusuot ng uniforme na formal na nagpapakilala ng pagiging manggagawa sa pamahalaan at ang palaging pagsuot ng office IDs ng bawat empleyado, gayon din ang tapat na pagpapasok at pagtala ng oras at paglabas ng opisina dahil dito nasasalamin ang performance ng bawat kawani ng pamahalaan. Tinalakay din ni Municipal Accountant Senya Bisaya ang ukol sa tama, kumpleto at epektibong paraan kaugnay sa mga purchase requests at payrolls upang hindi masyadong tumagal ang pag-release ng mga dokumento na kinakailangan ng bawat opisina o empleyado. Bahagyang tinalakay din ang mga usapin patungkol sa turismo sa bayan at ang parating na pistae ang kanyugan sa susunod na buwan at ang mga kandidatang magre-representa sa bayan ng Brooks Point. Layunin ng nasabing pagpupulong ang mas maayos, malinis, mabilis at epektibong paraan ng paglilingkod sa sambayanan ng Brooks Point. Kay Ashley P. Peralta, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Ashley! At sa ating balitang infrastruktura, Project Monitoring Team ng LGU Brooks Point nagpulong ukol sa Market Mall. Ulat sa atin ni BPCS News Reporter Mary Danica Acasio. Balitang Bayan. Noong araw ng Martes, ika-13 ng Pebrero 2024, muling nagpulong ang LGU Project Monitoring Team sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa conference room, New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan upang talakayin ang mga nakaraang issue tungkol sa partition sa tinatayong Market Mall. Pinag-aralan ni na Mayor Benedito, MPDO Piramide, MEEDO Bernard Quejano, Municipal Engineer Raul Quejano Jr., Municipal General Services Officer Rebecca Gadayan, Engineer Assistant Jesus Lechauco III, MTO Representative Roderick Sionisio, MPDO Admit Ed 1 Ednada Bandan ang mga suhesyon at kahilingan ng mga mangungupahan ukol sa sukat at partition ng mga pwesto. Ayon kay Mayor Benedito, naway tuluyan na matapos ang construction na sinasabing gusali kaya kinakailangan na magkaroon ng huling pagpulong upang tuluyan na mapagkasunduan ang mga nasabing issue. Anya lahat ng problema kung ito ay dadaan sa mabuting usapan, tiyak na magiging maayos. Mary Danica Acasio, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Danica. Samantala, Mayor Benedito, masaya nakilahok sa basketball friendship game hatid sa atin ni BPCS News Reporter Elise Jensen Cafe. Balitang Bayan. Masayang nakipaglaro ang basketball ang kupo na ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Executive Secretaries Stalwart Joseph Benedito, Municipal Administrator Edgar Lacandaso at mga Team Golden Heart kina Kapitan Edgar Inso at ibang opisyalis ng Barangay Aribungos at kawani ng Philippine Marines. Gabi ng Martes, ika-6 ng Pebrero 2024 na ginanap sa Sitio Tigaplan, Barangay Aribungos, Brooks Point, Palawan. Layunin ng friendship game na ito ay lalo pang mapatibay ang samahan ng pamahalaang lokal sa pamumuno ni Mayor Benedito at mga residente sa barangay at mga opisyales habang pinapalakas din ang pangangatawan sa pamamagitan ng pag-ehersisyo. Elise Jensen Cafe, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Elise! Sa Balitang Bayan pa rin, SHJHS Alumni Batch 1980s bumisita sa tanggapan ni
Benedito na hatid sa atin ni BPCS News Reporter Angelica Pulang. Balitang Bayan. Masayang bumisita noong araw ng Lunes, Pebrero 12, 2024 kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kanyang dating mga kamag-aral mula sa Sacred Heart of Jesus High School Batch 1980 sa tanggapan ng Punong Bayan sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Sinariwa ng SHGHS Batch 1980 ang kanilang mga karanasan at mga masasayang alaala noong high school days na puno ng tawanan at kwentuhan. Nagpasalamat naman si Mayor Benedito sa pagbisita ng kanyang batchmates dahil minsan lamang ito sa isang taon mangyari na sila ay magsama-sama sa pamamagitan ng homecoming at batch reunion. Angelica K. Pulang, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Angelica. Samantala, Miss Universe Palawan Candidate 2024 bumisita sa tanggapan ng Punong Bayan na hatid sa atin ni BPCS News Reporter Yumi Ranches. Balitang Bayan. Bumisita ng araw ng Lunes, ika-29 ng Enero taong 2024 sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Si Binibining Judy Ann Daguhoy, 23 taong gulang, kinatawa ng bayan ng Brooks Point para sa darating na Miss Universe Palawan. Masaya si Mayor Benedito dahil personal na napakilala ang Binibini at napag-usapan ang darating na pantimpalang upang mapaghandaan ito at maibigay ang suporta ng pamahalaang lokal. Yumi Zay Ranches, Brooks Point Central School, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Yumi. Sa Balitang Bayan muli, isinagawang PTA Second General Assembly Meeting sa Barangay Saraza. Dinaluhan ni Mayor Benedito na hatid sa atin ni BPCS News Reporter Alex Saliwasan. Balitang Bayan. Noong hapon ng ika-2 ng Pebrero, taong kasalukuyan ginanap ang ikalawang General Assembly ng Parents Teachers Association sa Makagwang Elementary School, Sitio Tabod, Barangay Saraza, Brooks Point, Palawan, sa pangunguna ni PTA President Marvin Limbo kasama ang mga guro na dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Layunin ng pagpupulo na ilata ang mga plano at proyekto para sa mga mag-aaral at paaralan, lalo na sa parating na Alumni Homecoming 2024. Ayon kay Mayor Benedito, masaya ito dahil naimbitahan siya sa kanilang pagpupulong. Dagdag pa ng Punong Bayan na suportado ng pamahalaang lokal ang pagpapaunlad at progreso ng mga paaralan para sa kinabukasan ng mga mag-aaral. Alexa Liwasan, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Alexa. Samantala, Mayor Benedito, pasayang nakidalo sa Feast of Our Lady of Lourdes Parish na hatid sa atin ni BPCS News Reporter Gian Halog. Balitang Bayan. Araw ng Linggo, Pebrero 11, 2024, masayang nakipagdaupang palad si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at Municipal Administrator Edgar Alacandaso sa mga residente ng Barangay Ipilan sa pagdiriwang ng Feast of Our Lady of Lourdes Parish, kasama ang mga bisita at sina Bishop Socrates Misiona, Reverend Dennis Broganza at iba pang nagsiservisyo sa parokya ng Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan. Ang pista na ito ay nagpapakita ng pagpapasalamat sa kabutihan at kasaganahang mabiyaya ng Diyos sa mga mamamayan ng Brooks Point. GNL Halog, Brooks Point Central School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Gian. Magandang balita. Libreng pustiso para sa mga senior citizens ng Brooks Point. Handog ng pamahalaang lokal sa pamamagitan ng Administrasyong Benedito Feliciano na hatid sa atin ni BPCS News Reporter Angelica Pulang. Balitang Bayan. Bilang pagmamahal at pag-aaruga sa mga senior citizen ng Brooks Point, ipinamahagi ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano ang mga libreng pustiso para sa mga senior citizen umaga ng Araw ng Mga Puso, February 14, 2024, ginanap sa New Municipal Building, Brooks Point, Palawan. Katuwang ang Municipal Health Office, mayroong 28 ng mga senior citizens mula sa iba't ibang barangay sa Brooks Point ang mapapagawan ng
pustiso upang maibalik muli ang magagandang ngiti ng ating mga lola at lolo. Ang pagbigay ng mga pustiso sa mga senior citizen ay pagsasakatuparan ng pangunahing programa ng Administrasyong Benedito Feliciano para sa bayan ng Brooks Point. Angelica K. Pulang, Brooks Point Central School, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Angelica. Manatiling nakatutok sa pagkikinig at panonood ng ating programang Impormasyon sa Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Rait Andrean B. Paz. At ako naman po si Luis Andrea L. Abiog. Kami po ang Brooks Point Central School News Team para sa Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat Brooks Point Central News Team para sa inyong Balitang Bayan. Gayon din ang ating pasasalamat sa kanilang school principal na si Ma'am Lea Peralta. At sa lahat ng mga guro, magulang at kapamilya ng ating mga guest reporter, ngayong araw maraming salamat po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Welcome mga kababayan sa ating Talakayang Bayan segment. Sa ating lahat na minamahal na tagapanood sa Municipal Information Page and of course sa ating mga tagapakinig sa 104.5 Radyo natin FM, syempre gayon din sa 89.5 Radyo Bandera Philippines. Isang mapagpalang araw na Sabado po sa ating lahat. And mga kababayan, tuloy-tuloy po tayo sa ating pakikipagpanayam sa lahat ng barangay captains po, sa 18 barangay ng bayan ng Brooks Point. And last time po ang ating nakapanayam ay sa Kapitan na Edgar Inso ng Barangay Aribungos. And as of now, we are lucky dahil makakapanayam naman natin ngayon ang isa sa masigla at syempre mahusay pagdating po sa larangan ng paglilingkod sa kanyang mga constituents sa Barangay Ipilan. At eto na, welcome na po natin ang ating matikas na barangay captain, Kapitan Nadsmil A. Basil Cap. Isang magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po, ma'am, sa inyo. Ayan, ako si Kapitan talagang makikita natin. Siya po ay bihasa na sa paglilingkod sa kanyang mga constituents. Simula pa po sa Balabac, Kap, and hanggang ngayon ay sa Barangay Ipilan. We are so lucky na makakapanayam natin siya ngayong umaga, and of course ang ating SK Chairman na isa rin sa masigasig. Talagang ito ay isa sa mga iniidolo ko pagdating sa paglilingkod sa kabataan. SK Chairman Elaine May N. Taguan, ma'am, isang magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin po at maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin at kami po ay narito para sa inyo. Ayan, thank you so much mga kababayan. Hindi na natin pahahabain pa dahil alam kong lahat tayo ay excited na kung ano po ang makukuha nating impormasyon patungkol po sa kanilang barangay na pinaglilingkuran. Kap, una, pwede niyo po ba kaming bigyan ng kaunting background tungkol po sa Barangay Ipilan? And saan po ito? Mahigit kumulang ilan po ang population? At ano po ang mga pangunahing pinagkakakitaan sa inyong barangay? Thank you so much, ma'am. Ang Barangay Ipilan po ay isa sa maunlad na barangay at isa rin po sa pinakamalaking barangay sa bayan po ng Brooks Point. Siya po ay matatagpuan in the middle of Barangay Barong-Barong and Mambalot. At ang Barangay Ipilan po ay mayroong populasyon ng 7,500 plus estimate. At ang pangunahin po pinagkakitaan ng mga tao dito ay agriculture. Majority po ang mga tao ay
ang kanilang hanap buhay ay agriculture, nandoon na po ang kanyugan, doon na rin po yung mga nagpapalayan, nagtutubigan, ganon. At meron lang po na maliit na portion ng mga constituents na sa fishing. Opo. Naku, talagang pagdating sa agrikultura, sa pagniniyog ay talagang makikilala natin, ipila na yan dahil lang alam natin, sila po ay nagdiriwang ng, mamaya ko na i-reveal, na siyang pinagmamalaki po ng Barangay Ipilan. SK, baka po may nais kayong idagdag doon sa kasagutan ni Kap. Maraming salamat po. Isa po sa pinakapangunahing pinagkukunan po ng Barangay Ipilan na talaga namang source of income po nila ay ang kanyugan po. At maliban po doon, meron din po ang Barangay Ipilan ng pinagmamalaki ng mga prutas po, kagaya po ng lansones, sa karambutan at iba, durian at marami pa pong iba. Kaya nga po, ang Ipilan po ay nagkakaroon din ng Fruit Basket Festival na kung saan po ay nililikom o nandoon po yung iba't ibang prutas po na dinidisplay at pinagmamalaki po na talaga ng Barangay Ipilan. Ayan, nakakatuwa mga kababayan kasi alam natin na kapag prutas ay Barangay Ipilan yan. Noon pa man kapag may mga pagdiriwang laging Barangay Ipilan ang nangunguna pagdating sa paramihan at pasarapan ng mga prutas, iba't ibang klase. Kap, ano naman po ang ating may pagmamalaki o lakas po ng Barangay Ipilan? Totoo po yun, ma'am, ang sinabi ng ating SK Chairwoman Ellen Mitaguan kanina. Ang Barangay Ipilan po, dito natin matatagpuan ang iba't ibang prutas. Kaya po sinabi niya kanina na ang Ipilan po ay tinagurian isang food basket na barangay dito po sa ating bayan. At sa mga hindi po nakakaalam, ang Barangay Ipilan po, ang sinusuplayan ng prutas, hindi lamang po dito sa ating bayan, kundi halos buong probinsya ng Palawan ang sinusuplayan. Mayroon po dinadala po sa Balabac, kung saan po ito po ay isang bayan na sa pinakadulo ng Palawan. At yung ibang produkto po natin na nanggagaling sa Ipilan, na iba't ibang variety ng mga prutas, tulad po ng lansones, meron tayong tinatawag na lungpong na variety at duku. Ito po ay Thailand variety at ito po ay pinakamatamis na klase ng lansones. At sa Barangay Ipilan din po matatagpuan na meron tayong mangosteen. Tulad po ng ibang lugar, tulad ng Davao, Zamboanga, Holosulu, kung saan po matatagpuan ng mga magandang variety ng mangosteen, ay meron din po tayo dito sa Barangay Ipilan. Ang mga durian po, ay napakaraming durian ang Barangay Ipilan. Iba't ibang variety rin po na natin matatagpuan sa Barangay Ipilan. At maliban doon, iba't ibang prutas po na meron tayo. Kaya po, inuulit ko, tinagurian siyang food basket hanggang meron po tayong sineselebrate na festival na taon-taon. Dahil doon po sa napakaraming prutas na meron tayo sa Barangay Ipilan. At ang pinagmamalaki din ng Barangay Ipilan, kasi sa coconut producing barangay, isa pong Barangay Ipilan ang pinakamalaking producing coconut product. Kaya po meron tayong na-conceptualize nung panahon ni Kapitan Jonathan Lagrada na siya ngayon ay SB member na. Sila po ay gumawa ng isang pinakamalaking bukayo, no? Pinakamalaking bukayo na sana nakapasok noon sa talaan ng pandaigdig ng talaan o world record. Subalit, hindi po siya naitala, pero yon po ay pinagdiriwang namin taon-taon. Katatapos lamang po itong February 8, yung aming pagdiriwang, na kung saan ay marami kaming sino-showcase na mga iba't ibang aktibidades noong simula February 1 hanggang February 8. Yun po, ma'am, yung mga aming pinagmamalaki sa Barangay Ipilan. At maliban po doon,
Ang mga tao po sa Ipilan ay magkakaisa. Magkakaisa regardless of ethnicity, ethnic, no? Iba't ibang lahi, iba't ibang lingwahe. Pero magkakaisa kami, magtutulungan para sa kaunlaran ng aming barangay. Yun lang po. Ayan, napakahusay mga kababayan. Ano po, pagdating sa prutas, and aside from that, meron ding Bukayo Festival, nakakagutom. SK, baka po may nais kayo idagdag? Totoo po yun, sinabi po ni Cap Basel po na ang Ipilan po ang isa sa pinagmamalaki po talaga namin ay yung una po ay yung pagdiriwang po namin ng 10th Bukayo Festival po nung katatapos naman po noong Pebrero 8, 2024, kung saan doon po ninyo makikita yung iba't ibang klase po ng luto sa gawa sa nyug po. Talaga namang napaka-blessed po ng taga-Barangay Ipilan dahil aside from marami po silang makukuha na source of income po sa kanyugan, nakakain pa rin po at nabibenta po at source of business. Walang gutom. Kakatawa. Siyempre po, sa bawat barangay, mayroon pong lakas at mayroon din pong mga pangangailangan o challenges, Kap. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin upang malaman po natin kung papaano makatutulong ang taong bayan sa barangay Ipilan po? Totoo po yan, ma'am. Bagamat sinabi natin na umuunlad ang Barangay Ipilan, pero kalakip noon, meron din po talagang challenges. Totoo po yun. Isa na po yung doon, yung trabaho. At saka yung livelihood. No? Yun na rin po yung livelihood, yung kabuhayan. Kaya sa ngayon, sa aming administrasyon, isa pong napakalaking challenge sa amin kung paano po kami makatulong sa mga paano po kami makapag-provide ng mga livelihood programs dito po sa mga tao, sa mga sektor na wala pong trabaho. Kaya po kami ay patuloy na makipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno upang makahanap ng mga partners na makapag-extend ng livelihood program sa aming barangay. Yun po. SK, sa inyo naman, bilang isang kabataan, lalo na ngayon, marami pong mga kabataan na hindi nakakapag-aral, at minsan ay nangangailangan din. And it is a challenge also, sa inyo bilang isang leader ng kabataan. So, aside doon, ano pa po yung mga challenges na nakakaharap nyo bilang SK Chairman? Ayan, salamat po. Alam niyo po, napakarami pong challenges po talaga ang kinakaharap ng mga kabataan. Hindi lamang po sa aming barangay, sa Barangay Ipilan, pati po sa iba't ibang barangay dito sa bayan ng Brooks Point. Meron po akong 3 challenges po na tingin ko po ay talaga namang problema po na kinakaharap ng mga kabataan. Unang-una po ay yung kakulangan po sa edukasyon. At bilang po isang leader po ng kabataan ng Ipilan, gusto po nating mag-allocate po or mabigyan sana po ng pansin yung edukasyon. Nang sa ganun po ay maging maayos po yung takbo. Kasi naniniwala po tayo na kapag marami pong kabataan ang nag-aaral, kunti lang din po yung populasyon na hindi nag-aaral. At marami po tayong mabibigyan ng oportunidad para po magkaroon po sila ng magandang buhay. Pangalawa po yung sports. Gusto rin po nating i-adapt po nila nang sa ganun po ay malayo po sila sa bisyo. At isa po yun sa pinakamahalaga po. Sabi nila, ang SK daw po ay talagang paliga lang. Gusto ko pong sagutin yung ganong issue po na mahalaga po ang paliga po sa mga kabataan dahil dito po nila natututukan yung sarili na nalalabas yung talento nila at doon po sa part na yun, doon po nila naiiwasan yung mga bisyo po na posible pong kakarapin nila. At ikatlo po ay isa po sa challenges po na talaga namang alam ko po na maraming makaka-relate po sa aming barangay. Yun po yung kakulangan po sa livelihood din po. Kagaya po na nabanggit ni Kapitan. Dahil po yung livelihood po, especially po para po doon sa mga newly graduates, kagaya ko po, na talaga namang needs po talaga yung mga job fair. So bilang kabataan, gusto po natin mapunan yung mga ganong pagkakataon po at ang awa po ng Diyos and God grace po ay through activities po namin sa Sangguniang Kabataan ay gusto ko po yung gawin po para makatulong po sa kabataan, makatulad ko rin po.
Ayan, thank you so much. Naku, napakagaling. Ano po? At Kap, ano naman po ang inyong plano, prioridad na programa o hakbang upang mas mapalago pa po ang Barangay Ipilan? Sa totoo lang po, ma'am, marami tayong mga plano sa ngayon. Subalit, ang kalakip nitong mga plano natin ay ang pondo. No? Kaya po, sinisikap namin ngayon na ma-maximize ang ating pondo po sa ating barangay. Subalit, sa tingin ko man naman po sa ngayon, sa daming mga budgetary requirements na dapat natin popondohan, kukulangin po ang ating pondo. Tulad po ng nabanggit ko kanina, ang isa sa pinaka-priority natin ay ang livelihood program. Kasi para po matulungan natin yung mga kababayan natin na mahihirap at ma-organize natin sila para po sa ganon, magkakaroon po sila ng sapat na kabuhayan para po sa pang-araw-araw nilang makakain. Ito po, ma'am, ay nakikipag-ugnayan din tayo sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bagamat bago pa lang tayo nag-oopisina, more or less magka-3 buwan pa lang po tayo. So, marami po tayong naiisip na paraan upang makipag-ugnayan sa mga funding agencies ng ating gobyerno, tulad po ng mga livelihood program patungkol sa mga goat racing, pamimigay po ng mga high value crops, pamimigay po ng mga vegetable planting materials, mga high value vegetables. Kasi sa ngayon po, ma'am, meron po akong tinatarget. Mayroon po akong naiplano na tulad po ng aming, meron po kaming area. Ang tinatawag nila doon ay Kataladyan. Itong Kataladyan ay matatagpuan doon po sa itaas ng portion ng Barangay Ipilan, doon po sa bundok. At ito po ay, ang klima dito ay napakalamig. Tulad din po ito ng lugar kung saan dito sa Imunod na tinataniman nila ng mga high value vegetables. Doon po matatagpuan yung mga sayote, yung mga repolyo, yung mga carrots, yung mga cauliflower, kung saan po ay sila po ay ngayon matagal na nag-harvest. So nakausap ko na rin po, ma'am, yung isang proponent na nagturo noon dito sa Barangay Imunod. At ito po ay maaari sa mga susunod na buwan ay iimbitahin ko at isasama namin dyan sa Barangay Ipilan, particularly doon sa Kataladyan, para po maturuan yung mga farmers doon kung paano po itatanim itong mga high value vegetables. So, yun po, ma'am, isa sa mga programa natin na nais natin ipatupad, no, sa Barangay Ipilan. Nako, napakaganda niyan, Kap, kasi yung mga halaman na nabubuhay sa Baguio, sa Benguet, ay po pwede na dito sa atin at nakakatuwa. Opo, ma'am. Kasi ito po, ma'am, ay na-convince po tayo, ma'am, dito dahil sa nangyari sa Barangay Imunod. Kasi po, ma'am, kung hindi natin tulungan itong mga farmers na ito rin po ay naging problema ng pamahalaan. Kasi sila po ito, ma'am, ang kasalukuyan, nakaramihan ito sa kanila na hindi naman lahat ay mga nagkaingin. Alam naman po natin yung mga kaingin na nagaputo sila ng mga kahoy, malaki man o maliit, at yun po ay sisira rin ng ating kalikasan. Subalit kung tila ito matutulungan natin sa pamamagitan ng pagtanim ng high value vegetables doon sa lugar nila, kung saan isa po sa pinaka-potential na area na dapat tulungan. So, mababawasan po, ma'am, yung mga gano'n na problema ng ating gobyerno. Ayan, opo. Mali po natin, hindi lang yung mga prutas at yung mga produkto ng niyog ang for export po, kundi pati yung mga gulay na mabubuhay po dyan. Sa inyo naman po, SK, ano naman po ang inyong prioridad, programa o hakbang upang mapalago po ang mga kabataan po sa Barangay Ipilan?
Kagaya po ng nabanggit ko po kanina, may 3 po akong nabanggit, ma'am. Yun po yung sa larangan po ng sports, edukasyon po at sa livelihood. Iyan po ay 3 lamang po at marami pa pong iba. Pero tingin ko po, iyan po yung pinaka-kailangan po ng mga kabataan na tingin po natin na kailangan nating ma-provide po o mabigyan ng aksyon para sa ikabubuti po ng kabataan po ng Barangay Ipilan. Ayan, totoo po yan. Ma'am, mayroon pa po akong idadagdag dito sa katanungan na ito kung ano po ang plano ng mga namumuno sa Barangay Ipilan o prioridad dito sa programa. Sa totoo lang po, ma'am, kami po ay isa din po sa mga prioridad namin ay pag-aayos ng kalsada. Oo. Kaya magpapasalamat din po ako sa municipal government sa pamumuno ng ating butihing Mayor June Benedito dahil sa kanyang pagpupursige na upang magkaroon ng rehabilitation ng mga barangay at mga provincial roads. So ito po, ma'am, ay amin na prioridad din. Dahil naniniwala kami, ang mga produkto po na nanggagaling doon sa farm ay mapapadali po ang pagdala, ang pagta-transport, mapunta dito po sa pamilihan kung maayos po yung mga daan. Yes. Kaya maliban po doon, ma'am, may mga plano din po kami sa pag-uugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan na makakapagbukas po tayo ng mga farm to market roads. So, Napakaganda po niyan kasi malaking tulong po hindi lang doon sa mga produkto na dapat ay madala doon sa mga pamilihang bayan, mga kababayan, kundi maging sa health, kung may kailangang agarang aksyon para doon sa kailangan dalhin sa hospital, 'di ba ka? So maganda, malaki ang maitutulong ng farm to market road. And as of now, mga kababayan, yan po ang isa sa tinututukan ngayong taon ng ating lokal na pamahalaan sa pamumuno po ng ating Mayor Cesario Benedito, and of course ng ating Vice Mayor, Attorney Mergen de Los Angeles Feliciano. Kap, ano naman po ang inyong plano para mapalakas ang partisipasyon ng komunidad at mga residente sa mga programa at proyekto pong pang-barangay? sa tingin ko po, ma'am, para mapalakas po ang partisipasyon, ay dapat natin sila hihikayat, no? Hihikayat na sumali at bilang sila po ang magiging beneficiary natin sa mga programa na iyon, para po ma-encourage natin yung kanilang partisipasyon dito po sa mga magagandang programa na natin naiplano at ipapatupad. Sa ating butihing SK Chairman, ma'am, ano naman po ang inyong plano para po sa kabataan? Para mas mapalakas pa ang partisipasyon po ng kabataan sa mga programa at proyektong pambarangay? Isa po sa mga plano po namin sa Sangguniang Kabataan po, at kasama po ang aking sangguniang member po sa council, ay yung pagkakaroon po namin ng katipunan ng kabataan sa aming first sitio po. Kasi gusto po namin maiparating po yung programa sa mas madali po na paraan. Sa ganun, ito pong tinatawag po namin ng katipunan ng kabataan sa every sitio po. Yun po yung pagluklok ng bawat presidente o officers po ng bawat purok. Sa ganun po ay kung sakaling man po may mga programa po kami na gusto po namin ilathala o gawin po sa aming barangay, ay madali po namin silang makausap o ma-deliver po yung impormasyon kung ano po yung mga programa na nais namin ipatupad po sa aming barangay. Ayan. Maganda yun, para at least madaling abutin ang ating mga kabarangay sa mga liblib na lugar kapag activated po yung mga sitios. At at the same time ay matuto rin sila sa leadership. Ayan, maganda, mahusay. Kap, ano naman po ang inyong hakbang upang mapanatili po ang seguridad at kaayusan po sa inyong barangay? Maraming salamat po, ma'am. Sa ngayon po, ma'am, ay pinapalakas po natin ang ating organisasyon ng ating barangay police sa ating barangay. Ang mga pangangailangan nila po, ma'am, upang makatulong at ang mga pangailangan nila tulad ng pang-araw-araw na pag-duty nila mula araw hanggang gabi,
Siyempre ma'am, may mga pangailangan sila at yun po ay pinoprovide natin sa ating barangay. At talagang ina-activate natin yung performance, yung mga trabaho ng mga tanod para po magiging maayos ang tanod visibility, lalong-lalo na po sa mga area, no? Sa mga area na may mga nangyayari na hindi kanais-nais. Kasi nakaraan po ma'am sa Barangay Ipilan, meron po tayong nababalitaan na meron mga nabato na mga sasakyan tulad ng mga van, no? Mga transport service ng van na tulad ng ganon. So ito po ay binigyan natin ng direktiba itong mga tanod sa mga 10 oras ng gabi ay dapat nilang iikutan, magro-ronda at tumitigil doon sa mga area na kung saan ay mayroon mga ganon nangyari. So maliban doon ma'am, yung ating katarungang pambarangay sa ating barangay ay pinapalakas natin. Ginagawa natin ng maayos, ginagampanan natin ng maayos. Sa totoo lang po ma'am, bago tayo pumunta dito, mga ilang kaso po ang inayos natin kanina para po ang pagpatupad ng katarungang pambarangay ay maging sigurado, no? Na hindi lamang po binabasa natin sa papel, pinag-aaralan natin, kundi talagang ginagawa natin sa aktual na pamamaraan sa paglilitis ng mga kaso para po mabawasan yung mga problema tungkol sa kaguluhan at para mapanatili natin ang kampanya natin para sa peace and order o kaya yung katahimikan sa ating barangay. Ayan, sa madaling salita, mayroon pong pangil ang batas ng Barangay Ipilan. Opo, mahusay po dahil through that ay magkakaroon po ng takot. Ano po yung mga kababayan natin na gumawa ng mga kaguluhan. SK, sa inyo naman po, sa parte naman po ng kabataan, paano nyo po or ano po ang inyong plano para mapalakas at mapanatili po ang seguridad ng kabataan sa inyong barangay? Bilang kabataan po at leader po ng kanilang barangay, isa po sa foundation din po namin sa pakikipagtulungan po sa ating barangay council po. Dahil po unang-una kung wala po ang barangay council ay hindi po magiging madali po sa sangguniang kabataan ang pagsisecure po ng seguridad ng ating mga kabataan po ng Barangay Ipilan. Ayan, ako, totoo yan. So, kailangan talaga ng pagkakaisa. Ano po? Maraming salamat po sa inyong kasagutan. Kap, ngayon naman ay maaari niyo po bang ilarawan ang partnership ng at pagtutulungan ng pamahalaang lokal at ng inyong barangay? Maraming salamat ma'am. Sa aking pananaw, sa aking nasaksihan sa ngayon, maganda po yung ating partnership. BLGU Ipilan at saka LGU Blocks Point. Dahil alam naman po ng lahat na ang LGU natin sa pamumuno po ng ating butihing mayor at ang vice mayor ay ibinibigay naman po ang ating mga kailangan. No? Bagamat hindi naman lahat ang kailangan natin na maibibigay dahil sa dami rin ng barangay, sa lawak din ng nasasakupan natin, sabihin na natin limitado rin ang pondo. Pero sa nakikita natin na talagang maayos din at maganda rin ang suporta ng LGU Blocks Point. So sa amin naman sa barangay, siguro kung ano man ang suporta na ibibigay, ipapakita din namin kung paano namin din gagampanan yung aming tungkulin sa aming barangay para naman po ma-deliver namin, lalong-lalo na yung mga basic services sa aming po mga constituents. Ayan, nako. Totoo yan mga kababayan, ang sinabi ng ating punong barangay, ng Barangay Ipilan.
talagang in one word, ang LGU Brooks Point po ay walang kampi-kampi. Ano po, pantay na seserbisyuhan ang 18 barangay ng bayan ng Brooks Point. Sa inyo naman po, SK, pwede nyo pang may salarawan sa ating mga tagapakinig ang partnership po at pagtutulungan ng SK ng ora ng lokal na pamahalaan at of course ng inyong barangay. Napakalaki po ng naitulong po ng pamahalaan ng Brooks Point sa pangunguna po ng ating mahal na mayor at ng ating vice mayor po. Ay nakita ko po kung paano po sila magsuporta po sa bawat barangay. Sa tingin ko po sa 18 po na barangay na kanilang sinuportahan ay talagang makikita niyo po yung progreso po ng kanilang barangay. Kagaya na lamang po ng mga tulong nila sa ating infrastructure po sa mga buildings na talaga naman po the best po yung governance po nila na talaga naman binibigyan po nila lahat ng barangay ng pagkakataon para umunlad po. At yun po ay isa sa malaking achievement din po sa pamahalaan ng Brooks Point na tingin ko po na dapat din po natin ipagmalaki dahil napakabilis nga po ng progreso po ng bawat barangay. Ayan, thank you so much. Unahin ko na rin kayo, SK, sa papaanong paraan po natin na ilalapit ang mga kabataan sa barangay sa mga programa po na pangbayan. Kagaya lamang po ng mga programa po natin sa sports po at education po at sa iba't iba po pong larangan. Naalala ko po ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point po ay may ginawa pong scholarship para po sa ating mga kababayan po sa 18 barangay po at isa po ang barangay Ipilan po na nabigyan po ng oportunidad para sa kanilang scholarship po. Noong nakarang araw po, kahapon lamang po ata ay nakatanggap po yung mga scholars natin from grade 12 po at susunod na rin po yung mga college po natin na talaga namang binibigyan po ng pansin ng pamahalaan ng Brooks Point po at nagpapasalamat po kami sa ganung oportunidad dahil nabibigyan po ng pagkakataon yung mga kabataan na makapag-aral po at walang sapat na pera na pangtustos po sa kanilang pag-aaral. Ayan, thank you so much. Sa inyo naman po, Kap. Sa ngayon po ay maaari nyo bang i-share sa amin kung papaano po ang inyong ginagawang paraan para po mailapit ang barangay sa ang inyong constituents sa barangay sa mga programa po na pangbayan. Nais ko lamang po, ma'am, dagdagan yung sinabi ni SK. Bagamat halos kumpleto na po yun yung sinabi ng ating SK. Pero mayroon lang po mga iilan na programa ang ating lokal na pamahalaan na nais kong idadagdag. Tulad na lamang po ng mga medical o financial assistance, ma'am. So, napakalaking tulong din po yun sa ating mga kababayan. Kahit papaano, kung mayroong mga nagkakasakit, mga na-hospital, nakakalapit po sila sa munisipyo, lalong-lalo na po sa ating mayor, vice mayor at saka mga kagawad. At sila naman po ay nabibigyan ng tulong. At maliban po doon, ma'am, sinabi rin ni SK kanina, may mga infrastructure na projects na hindi naman po kaya pupunduhan ng barangay yun. Lalong-lalo na po yung mga concreting, roads, mga pagpapatayo ng mga building. Yun po ay nabibigay naman ng lokal na pamahalaan at ang Barangay Ipilan ay isa na po sa mga beneficiary na nakatanggap ng mga proyekto na yun. Ang sabi nga po ni Mayor sa akin, kasi may mga request din po ako, ma'am, bagamat wala pa po tayong mga, hindi pa po na-convene yung Municipal Development Council, pero tingin ko malapit na po yun dahil malapit na rin po ang pagbabudget ng ating lokal na pamahalaan. So, nabanggit ko po kay Mayor na ang aming barangay po ay talagang kinakailangan na meron kaming drainage system o flood control. So, sabi po nga ni Mayor sa akin, kapag ka mag-alala, kung hindi man po magagawa ngayong taon, baka sa sunod na taon mapupunduhan na po yun. So, maliban po doon, may nabanggit din sa akin si Mayor na by 2025, kung gusto po namin sa barangay na magkakaroon ng concreting of roads uli, kasi mayroon nang binigay na karaan na concreting at yun po ay nagkaroon na po tayo ng turnover doon o inauguration. So, hopefully,
yung mga sinabi ni Mayor ay talagang siguro naman at natitiyak po na maibibigay po ng lokal na pamahalaan sa pamagitan ng ating butihin. Naku, maraming salamat tunay mga kababayan. Naku, napakaikli ng oras, Kapitan and SK Chairman. Malapit na po tayo magtapos. Baka po may mga nais po kayong sabihin, Kap, sa ating mga tagapakinig at sa ating mga tagapanood. Sa mga taga-barangay Ipilan, nandito po tayo sa himpilan ng Municipal Information Office upang hingian po tayo ng mga anong masasabi natin tungkol po sa ating barangay. Dito po tayo upang ikukwento natin at ipinapaabot natin hindi lamang po dito sa bayan ng Brooks Point kundi sa buong lalawigan ng Palawan. Sa tungkol po sa ating barangay. Ang akin lang po panawagan sa aking mga kabarangay ay patuloy po tayo manalangin. At ito pong ating nasimulaan na pagkakaisa at pagkakaunawaan sa bawat isa sa atin ay dapat po natin ito ipagpatuloy. Kasi sa pagkakaisa, ako po'y naniniwala na lahat po ng ating pinapangarap ay ma-achieve po natin. Kung tayo po magkaisa, magtutulungan, wala po imposible sa ating magagawin sa ating lugar. Maraming salamat po at magandang umaga muli. Ayan, unang-una po ay nagpapasalamat po ako sa inyo, ma'am, for inviting us here po para po sa isang napakagandang talakayan po ngayong umaga. So, sa lahat po ng tagapakinig po at nanonood po dito po sa MIO po or Municipal Information Office ay binabati ko po kayo ng isang magandang umaga po. At syempre binabati ko rin po ang aking kabarangay po sa Barangay Ipilan po at sa ating pong mga katipunan ng kabataan po sa bawat sitio po at sa of course sa aking pong mga sangguniang kabataan member. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. At gusto ko lang po sabihin po sa inyo na ako po ay bilang isang leader niyo po ay nagpapasalamat po sa inyong suporta po sa mga aktibidad po na atin pong ginagawa po para sa barangay natin at para sa ikabubuti po ng ating barangay. Sana po ay samahan niyo po ako, ang sangguniang kabataan po ng Barangay Ipilan, kasama po ang Barangay Council po ng Barangay Ipilan na mas lalo pa po nating mapaganda o mapabuti o maparating ang mga programa na nais nating may parating po sa ating mga mamamayan at nang sa ganun po ay magkaroon po tayo ng progresibo at maunlad na barangay. Yun lamang po at maraming salamat. Ayan mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating makabuluhang pakikipagpanayam sa ating mga mahal na panauhin po. Tunay nga na napakahalaga na mayroon po tayong ganitong talakayan. Ang sa ganun ay malaman po natin kung ano-ano po ang iba't ibang programa, kung paano tayo pwedeng makiisa para po sa ikauunlad ng bayan ng Brooks Point. Once again, Kapitan Nadsmil Basil, Kap, magandang umaga muli. And of course, SK Chairman, Elaine May Tagual. Magandang umaga. Pagpalain po ang bayan ng Brooks Point. Pagpalain po tayong lahat. God bless po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Dadako na po tayo sa huling yugto ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Paalala, ugaliing makinig ng programa, impormasyon ng bayan para sa lahat upang malaman po natin kung ano ang mga latest updates sa bayan ng Brooks Point.
Kaugnay po nito, nalalapit na naman ang 3rd Mayor's Cup Open Basketball Tournament ngayong darating na March 3 to 17, 2024 sa Octagon Covered Plaza. Abangan din po natin ang darating din na Kanyugan Festival sa buwan ng Marso. Sa mga nais lumahok sa iba't ibang programa, kaugnay ng ating pagdiriwang, lagi lamang po kayong sumubaybay sa FB page ng Municipal Information Office dahil tiyak po ang maipopost dito ang mga naka-line up na programa and activities sa pagdiriwang ng Kanyugan Festival. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At yan na naman po ang isang oras ng balitaan, talakayan at serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ng ating Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. Gayon din po ng ating Vice Mayor Attorney Mary Jean de Los Angeles Feliciano sa pangunguna rin po ng tanggapan ng Municipal Information Office sa ngalan ng aming External Affairs and Municipal Information Designate Ms. Deborah Faith C. Malakaw. And sa buong puwersa po ng MIO, ako po Maria Lynn Galicio Archie ang naghahatid ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. God bless po bayan ng Brooks Point. God bless po para sa ating lahat. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.